Nag-i-echo lang. Miss Cathy Binag, ano po ang inyong mensahe? Ano po ang inyong mensahe sa lahat ng mga kababaihan sa ating bansa para ma-inspired po sila na sumama po sa ating pakikibaka? Sa akin po, sa aking kapwa kababaihan, ang akin lang masasabi is kung kayo ay may pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang iyong magiging anak at mga apo, dapat po tayo ay maging asset bilang partner or asawa ng ating mga mapapangasawa, boyfriend or everything. How? Paano po tayo magiging asset? Kailangan po tayo matutong lumaban at makibaka sa buhay. Di po ba? Matuto tayo magtrabaho. Kaya para kung ano man yung mangyari sa ating asawa, kaya nating buhayin ng ating pamilya. Ganon din po ang pakikibaka sa bansa, sa Pilipinas, sa ating bayan. Kailangan po matuto tayong ipaglaban kung ano yung tama, ipaglaban kung ano yung ating karapatang pangtao, ipaglaban natin ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas at saka sa ating bayang mahal. Ganun lang po. Po nung napanayan po namin si Senator Bato de la Rosa with Yumi Santiago, ang isa rin po sa biktima, at nagpapasalamat sa programa ni Tatay Digong na War on Drugs because yung kanyang mga kamag-anak ay nagbago po. Miss Cathy Binag, kayo po, kung sakasakaling magtuloy-tuloy po ito ang investigasyon, makikiisa po ba kayo sa panawagan na lumabas din ang mga biktima po nitong mga illegal na mga droga? Dapat po! Duterte! Nakakatuwa. Opo, makikiisa ako kasi ang pangit pong ang ginagawa nila ngayon is pinagtatanggol po nila ang mga pushers at saka mga drug addict and convicted criminals. Perfect example is di ko nga matawag na congresswoman si Castro. Diba? Naglalakad na convicted criminal. Tapos etong ating mahal na lawyer na nagtatanggol sa mga IPs, nagtatrabaho ng malinis, gusto nilang ipakulong wala man lang kakaso-kaso. Anong ibig sabihin nun, di ba? It's a sign of bullying and harassment. At siya ay isang babae ang nakakatawa. Ikaw, Castro, kapal ng mukha mo. Dapat nakakulong ka. Kapal ng mukha mo. Di ba? Kapal ng mukha! Kapal ng mukha! Di ba? Kapal ng mukha! Kasi dapat, ang akala ko ba, ang kaliwa is pinagtatanggol niya ang mamamayang Pilipino. Bakit siya sinisira niya or binababoy niya ang, mga tao na walang kalaban-laban at normal lang at walang posisyon, Then ako, lalaban talaga ako kasi kailangan malaman din nila sa mga biktima. Ako naman, naniniwala ako na ang mga pushers and addict pwedeng magbago. Pero choice nila kapag nanatili silang pushers and addict at namerwisyo sila sa lipunan, di ba? Kaya maraming namatay, na-rape ng addict, pusher, na, maraming pinagbentahan ng droga, kaya kumalat ang addict. Alam ko mahirap ang buhay, pero choice po natin pumili ng magkaroon ng trabaho na matino at maayos. Ako, kasi nasa mga ilang Zoom meeting kami with Cathy Binag, nagtataka ako, bakit nakafocus kay Duterte, kay Ma'am, kay Attorney Lopez, yung issue, na hinahamon ko kayo, mga congressman, bakit hindi si Cathy Binag ang tawagin ninyo nang ilalabas ni Cathy Binag ang USB na hawak niya? Yes! Dapat yun ang tanong. Kasi, kilala ko si Martin. Kaya nga kinagulat ko yung kanyang pagbabago. Alam niyo ho, eto, ang pagkakakilala ko kay Martin, ang bait. Wala na now. Wala na now. Nagbago lahat. Nalulungkot ako. Kasi, alam nyo, ayan, yung mga kongresista dyan, sinira na nila ang future ng kanilang anak. Hindi lang sila, yung future ng kanilang anak, dadalhin ng kanilang anak yung ginagawa nila ngayon.
Kala nila okay sila ngayon. Ilang taon lang ba tayo nabubuhay? Bukas makalawa, hindi nga natin alam di ba? So, yung protection nila is habang nakaposisyon sila. Hanggang kailan yan? Di po ba? And you know, lahat sa politics, sa politika, lahat ho ay temporary lamang. Wala hong permanente. And sa ginawa nila, sinira nila yung kanilang pagkatao. Dapat naway, lalo yung matatanda dyan. You know, wag na tayo magpaka-plastic dito. Alam nyo, total si Abante ginagamit niya ang Panginoon. Nakikita ng Diyos lahat kung ano ang katotohanan. Yung nangyayari hong masasama ngayon, sa totoo lang, kagustuhan ho ni Lord to. Para po makita talaga natin kung ano yung totoong nangyayari sa ating bansa. Mataas na bilihin, bagyo, yung flood control projects. Alam mo, eto pa, kine-question nila ang confidential fund. Lahat ng politician ay, what do you call this, nagtatrabaho sa gobyerno, ay may confidential fund. So ang hamon ko sa Quadcom, buksan natin ang libro ng lahat. Lahat na may confidential fund, buksan natin. Kung kini-question nyo ang confidential fund ni VP Sara, you want to be fair and square? Maging transparent tayo. Ilantad natin lahat kung wala kayong tinatago. Yun lang po. Issue sa drugs tungkol po kay Bongbong Marcos. Kung ipatawag po ba kayo sa Quadcom, haharap po ba kayo upang isalaysay po ninyo yung personal encounter po ninyo kay Bongbong Marcos na gumagamit po ng ipinagbabawal na gamot? Haharap ako, pero hindi ako pipirma ng, what do you call that? Waiver. You know why? Because I know for a fact na yan ang gusto nilang mangyari. Mako-contempt ka, bababoy. Hindi ako takot sa baboyan, nababoy ako for 10 years po. Pero lalaban ako ng harapan. Pag sinigawan ako, sabihin ko, wala kayong karapatang sigawan ako. Wala kayong karapatang sigawan ako. Hindi ako pumunta dito para bastusin nyo. Yan ang maisog! Diba? Yung po yun. Kasi nasira ang Kongreso sa ginagawa nila. Hindi naman ho lahat ng kongresista. Nandyan nga po si Congressman Marcoleta. Diba? Nagsusupport nga, nagagalit sa ginagawa nila. Pero, ang akin, ang hamon ko sa mga kongresista, tumayo po kayo. Magkaroon ho kayo ng backbone at mga bayag. Sa mga kababaihan, maging babae ho kayo. Total, ina ho kayo ng tahanan, ate kayo. Tingnan nyo ho nangyari kay Atty. Lopez. Tingnan nyo nangyari kay Atty. Lopez. Imagine niyo kung nangyari yan sa mga kapatid nyo, nanay nyo, ate nyo, tita nyo, kamag-anak nyo, mahal nyo sa buhay, anong gagawin nyo? Tapos kine-question nila, tinatawag nila si VP Sara na may tama sa utak, hindi kalmado. Kahit sa akin mangyari yan. Kasi ang problema, ang mainstream media, hindi nila nilalabas ang kabuuan ng storya. Diba? Kaya yan ang problema. Hindi lahat nila nilalabas. Yung story, we were there. Ang sabi niya, diba, ang nangyari sa kanya, nasa Zoom tayo Nag-collapse na si Atty. Lopez, hindi na siya kumikibo. They were asking for help. It took 2 hours for them na na may papuntahin. May doktor doon, ayaw papasukin. So ano gusto niyong maramdaman ni VP Sara? Isang kaibigan yan. Hindi lang basta kaibigan, matagal niyang kaibigan at empleyado niya. Yan ang leader. May malasakit sa kapwa. May gagawin ba nila yan? Babantayan ba nila? Babantayan ba nila yan? Hindi. Yung trauma na ginawa, tapos sabihin nila drama. Drama, gusto ko nga po, sana magsalita yung nanay ni Atty. Lopez. Sana po magsalita. Hindi nyo maintindihan kasi may pera kayo, mayaman kayo, you think you're powerful. Wala akong pinaka-powerful dito sa buong mundo kundi ang Diyos. Kaya kayo lahat tatamaan na kayo ng latigo ng Panginoon. Yun lang po. Miss Katibinag, final question na lang po. Harley Kang, ang sinabi niyo ho, na meron kayong hawak na USB kung saan ikwento mo lahat yung pagkakilala at pagsasama ninyo ng dati ninyong boyfriend kasama po si First Lady Alisa Aranita at saka si Bongbong Marcos. Kailan nyo po yan ilalabas? Meron ang may hawak, lalabas na yan soon.
Yun. Yun lang. Simpleng sagot. Last question, Miss Cathy. Kaya, yun sa mga nagko-call na ilabas ko na, let me do give me my time. Yes. Hindi ho tayo pwedeng magpadalos-dalos. Alam niyo ho yun? A friend of mine even told me, yung hawak mo, Cathy, can put this administration down. So yung sinabi niya, kaibigan ko yan sa Congress. So ako, gusto natin, dati pa natin gustong ilabas, pero meron ng may hawak. Meron Okay. ng may hawak. Okay. So last question. Magandang gabi po. Magandang gabi. Alam niyo mga kababayan, dahil po sa tapang ni Miss Cathy Binag, palakpakan muna po natin, na siya ay lumantad kahit na po ang kalaban ay isang presidenteng bangag. No, lumantad po siya, nagpaliwanag, siya po ay naka-impluwensya ngayon at nakakuha ng inspirasyon ang mga biktima ng droga. No? At meron na pong isang sumabay kay Miss Cathy Binag. No, yan po ay nagngangalang si Miss Yumi Santiago na aking kababayan sa Bataan. Maisog din po siyang lumabas at nagsiwalat kung ano ba ang buhay ng isang naging biktima ng droga. Ang tanong, Miss Cathy Binag, Ano? kung sakali ba na mas marami pang may inspire sa inyong matapang na paglantad at kayo ay hikayating pangunahan na magsilabas at manawagan sa ating gobyerno ng isang masusing investigasyon, titindigan nyo ba ang mga biktima ng illegal na droga? Sa tingin mo ba, Placido, hindi ko titindigan? Sasagutin ko na yan! Oh! Yes! Nananawagan ako sa kapwa ko, biktima, pamilyang na biktima ng mga gumagamit ng droga, namatayan dahil pinatay ng addict, namatayan dahil pumasok sa pagbebenta ng droga ang kanilang kapamilya, ang mga nabiktima ng mga addict na nahagahasa, naharas, at nasira ang mga buhay dahil sa pagdodroga, sabayan niyo po kami. Nandito po ako, tutulungan ko po kayo. Kahit maghirap ako. Palakpakan po natin si Miss Cathy Binag. Kaya Miss Yumi Santiago, kami po ay nananawagan, may part... President Duterte na paglalaban. Thank you po. I love you also. I love you. I love you. Ay, from Canada. Wow. Thank you so much. Yun. Maganda po ang ginawa ni President Duterte sa war on drugs. And again, sabi ko, hindi ko tinatanggal yung kasabihan or yung paniniwala na ang tao ay may pagbabago. Pero, nung panahon na yon, those are the safest year of our lives. Kasi takot po ang tao. Ultimong politician, takot magnakaw. Ang military, talagang ang dignidad nila, mataas ang kapulisan. Binigyan niya ng integrity, nilabas niya kasi for the longest time, nababoy ang kapulisan tsaka sundalo. And you know, there's a lot of, marami po tayong pulis at sundalo na matitino. And talagang inayos niya. And kaya ako, you know, sometimes bakit mo pinagtatanggol yung pulis at sundalo? Kasi ako naniniwala, hindi lahat. Ginagawa lang yung trabaho nila. Pero, pag dumating ang panahon na kinailangan talaga nilang lumaban para sa atin, they will do it. I believe in that. Kasi ano nila yan? Yan ang kailang sinumpaan, tungkulin. Ganun po sila. Maniwala po kayo, magbigay lang po kayo ng konting pasensya sa kanila kasi you know, ang hirap din po ng kanilang kalagayan. Pero sa patuloy nating pagdadasal at paniniwala sa Panginoon na ang kasamaan ay hindi mananalo sa kabutihan, tayo po ay mananalo. Di po ba? Yun lang po. God bless everyone and good night. Cathy Binag, nasa tabi mo kami. Thank you sa suporta po. God bless, guys. Okay, publicly announced.